God give me you to show me what's real. There's more to life than just how I feel. And now that I'm one, strength before my eyes. And now that I live for, though I didn't know why, now I do. 'Cause God gave me you. Isang magandang araw po sa inyo. Ako po si Norman de Maculangan. Nag-iimbita po sa inyo na pakinggan ang munting presentasyon na to. Baka sakali matulungan ko kayo sa mga problema nyong pampinansyal. Ilalahad ko po sa inyo isang sistema na nakatulong na sa mahigit 1,000,000 tao sa buong mundo. Makinig lamang po at unawain ang ilalahad na sistema. Maraming salamat po. Bilang panimula, may mga ilan lamang po ako sa inyong katanungan. Kaibigan, kayo ba ay walang hanap buhay ngayon? O kung sakali mang meron, sapat ba ang kinikita nyo sa gastusin nyo? Kung kayo na may negosyo, sapat ba ang daloy ng inyong puhunan para hindi ito malugi? Nabibili ba naman ninyo ang mga pangunahing pangangailangan nyo at ng iyong pamilya? Napag-aaral ba ninyo ang inyong mga anak? O may nakukuhanan ba kayo kung may biglaang pagkakagastusan? Kung wala o hindi ang inyong mga kasagutan, saan naman kaya kayo kukuha o balak nyong kumuha? Una, pwede mong utangin sa kaibigan o sa kakilala. Pangalawa, sa bangko. O kaya, pangatlo, sa kooperatiba. Pang-apat, ito ang mas madalas, uutang sa 5-6 o kaya sa Bombay. Pwede rin namang umutang o magsanla sa pawn shop. Malamang oo ang inyong isasagot. At sigurado ako, alam nyo rin na kahit kanino kayo kumuha, may kaukulan niyang interes. Interes na naglalaro sa 3% hanggang 30%. Ang tanong ko lang, makakaahong ka pa kaya o tuluyan ka ng mababaon sa utang? Huwag ka mag-alala, kaibigan. Hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan, kundi milyong tao, lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Kung kaya't minabuti ko sa iyong ipakilala ang isang tao na nagtatag ng isang sistema na maaring makapagpaalis sa atin sa ating pagiging alipin sa pinansyal nating pagkakautang. Ito siya, panuurin at pakinggan. Siya si Sergey Panteleyevich Mavrodi. Siya ang leader at nagtatag ng MMM Social Financial Community. Pinanganak siya noong August 11, 1955. Isa siyang mathematician, programmer, at manunulat na nangarap na magkaroon ng financial freedom ang mga tao sa mundo. Pinangarap niyang itama ang hindi makatarungang financial system sa mundo. Pinangarap niyang wala nang magiging alipin sa pinansyal na aspeto dito sa mundo. Nabanggit ko sa inyo na meron siyang tinatag
na isang komunidad na pinangalanan niyang MMM Social Financial Community. Ano nga ba ang MMM? Tignan natin ito saglit. Isang overview kung ano ang MMM. Ano nga ba ang MMM? Ito ay isang pandaigdigang pondo ng pagtutulungan, panlipunang samahang pinansyal. Ito rin ay may sariling website na nagkokonekta sa mga kalahok na nais magbigay ng tulong ng direkta sa mga taong nangailangan ng tulong. Ang mga kalahok ay maglilipat ng pera ng direkta sa bawat isa. Kumikilo sila sa kanilang sariling kagustuhan at walang anumang obligasyon o garantiya. Yun pala ang MMM. Magandang simulain para sa isang magandang adikain. Ano naman kaya ang layunin ng MMM? Ang layunin ng MMM ay hikayatin at turuan ng mga tao na magbigay ng pinansyal na tulong sa bawat isa at baguhin sa paraang ito ang mga karakter ng pinansyal na relasyon sa pagitan ng mga tao sa paligid ng modernong mundo. Ang MMM ay nagtataguyod ng mutual na tulong. Lahat ay natutulungan at lahat ay tumutulong. Ito din ay nagbibigay ng daan tungo sa mas makatao at patas na panlipunan. Napakagandang layunin. Isipin na lang natin ang isang komunidad na pag nangangailangan ng tulong, makakuha ka ng tulong na walang interes. Ganon din naman pag meron kang sobrang pera, maluwag sa dibdib mo naman na tumulong kahit alam mong hindi ito kumikita. Tulong na ibinigay sa iyo, tulong na ibibigay mo rin sa nangangailangan. Napakagandang adhikain para sa tao sa buong mundo. Subalit, kailangan ko kayong bigyan ng paalala. Ang MMM ay hindi bangko. Hindi rin ito kinukolekta ang pera mo. Hindi rin ito negosyo. Hindi rin ito investment. At hindi lalo ito multi-level marketing. Hindi rin ito ang kinakatakutang HYIP. Teka, ano nga ba ang HYIP? Ito ay High Yield Investment Program, isang uri ng Ponzi scheme kung saan ang mga bagong investor ay naglalagak ng pera na siya lamang ibinabayad sa mga naunang investor. Ito ay isang investment scam na nangangako na napakalaking balik sa inyong investment. Ang MMM ay hindi kailanman magiging HYIP dahil nga po hindi ito isang investment. Ang perang ipinapasok mo sa sistema ay ibibigay mo sa kasapi na mangangailangan. At kapag ikaw naman ang nangailangan, may magbibigay din sa iyo ng tulong. Maaari itong maging bagong kasapi o maaaring luma ng kasapi na nais magbigay ng tulong. Iyan po ang malaking pagkakaiba ng MMM sa HYIP. Ayun naman pala, hindi naman pala siya investment scam. Parang bangko lang siya, di ba? Naglalagay ka ng pera. Ito ang explanation dyan. Hindi rin naman ito kagaya ng isang bangko kung saan nakalagak ang pera ng mga kliyente sa isang lugar kung saan ang bangko may kontrol sa labas at pasok ng pera.
Tignan natin sandali ito. Sa MMM, ang pera ay galing sa isang kasapi na ibibigay naman niya direkta sa isa pa ring kasapi na hindi dumadaan sa ibang tao. Unawain natin ha. Ito ay binibigay, ibig sabihin, hindi ito utang na ibabalik mo na may interes na gaya sa bangko. Napakagandang sistema ng pagdaloy ng pera. Pagka ikaw ay may sobrang pera, papasok mo ito sa sistema at ibibigay sa sino mang humihingi ng tulong. Ganon din naman pag ikaw naman ang nangailangan ng tulong. Humingi ka lang at sa mahigit 100 milyong miyembro ng sistema, tiyak akong may magbibigay sa iyo ng tulong. Pero isang katanungan na umiiral dito sa pangkasalukuyang pinansyal na mundo natin. Paano gaganda ang buhay ko kung ako'y magbibigay lamang sa nangangailangan at pag nangailangan ako, bibigyan din ako? Nasaan ang paglago ng pera? Parang kung ano lang ang pera ko, yun lang din ang makukuha ko. Mali, kaibigan. Dinisenyo ang sistemang ito upang lahat ng kasapi ay umasenso. Paano? Ito, panuorin nyo ito at aking ipaliliwanag sa inyo kung paanong sa MMM ay maaring lumago ang ating kabuhayan. Panuorin nyo po. Sa tanong na paano lalago ang iyong pera sa MMM? Ang iyong perang itinulong ay lalago ng 30% patuloy kada buwan. Mayroong registration bonus, may referral bonus, may manager's bonus, may video testimonial bonus, at meron ding loterya. Iisa-isahin nating himayin yan, kaibigan. Simulan natin sa perang itinutulong mo o pinapasok mo sa sistema. Ang perang ito ay lalago ng 30% patuloy kada buwan. Anong ibig sabihin ng lalago ng 30% patuloy kada buwan? May pakikita akong chart sa inyo para mas maunawaan nyo. Ito, panoorin. Makikita natin dito sa chart. Ang una mong itinulong sa sistema ay halagang 2,400. Makikita natin sa unang buwan, ito ay madadagdagan ng halagang 30% ng 2,004. Kaya ito ay naging 3,001. Sa pangalawang buwan, yung 3,001 na yun, ang kwekwentahan uli ng 30% paglago. Kaya ito ay naging 4,001. Yun ang patuloy. Ibig sabihin, yung 4,001 mo sa pangalawang buwan, ang kwekwentahan uli ng 30% paglago para sa ikatlong buwan, kung saan magiging 5,300 na ito. Tatalon tayo sa pang-isang taon. Ibig sabihin, ang pauna mong tulong na 2,004 ay lalago hanggang 55,900 pesos makalipas ang isang taon. Nakakatuwang isipin, hindi po ba? Ang una mong ibinigay na tulong na halagang 2,400 makalipas ang isang taon ay magiging 55,900 na. Yan ang pangunahing sistema kung paano lumalago ang pera mo sa MMM. Subalit, sabi nga ng pamunuan, mas maganda kung kada 3 buwan kunin mo na ang naging
paglago ng iyong pera. Ibig sabihin, makalipas ang 3 buwan, kunin mo na ang 1,009 mo. Balik na uli ang paunang tulong mo na 2,400. Bakit? Kasi ang sabi nila, kung palalaguin mo ito ng hanggang 55,900 at bigla mong kukunin, medyo magkakaroon ng counting imbalance sa pasok at labas ng pera. Yun ang iniiwasan ng ating pamunuan. Subalit pwede mo rin gawin yun. Ina-advise lang sa inyo na mas magandang kunin nyo na ng pakau-kaunti. Kasi nga, ito ay parang tulong sa inyo sa inyong kabuhayan. Hindi ito investment na pinalalaki ang pera. Sana po'y naunawaan nyo. Tutuloy naman tayo sa mga ibang paraan kung paano lumalago ang inyong pera. Panoorin po ulit. Ito naman po ang pangalawang paraan sa pamamagitan ng registration bonus. Basahin lang po saglit at aking i-explika sa inyo. Kapag ikaw, kaibigan, ay nagparehistro na at nakapagbigay na ng una mong tulong sa ibang kasapi, may kaukulang bonus ito. Kung naaalala mo, nagsimula tayo o ang ginawa nating ehemplo ay halagang 2,400 na paunang donasyon. Ito ay dahil ito ang minimum amount na magkakaroon ka ng registration bonus. Ang mas mababa pa rito ay wala ng registration bonus. Ngayon, sa donasyong 2,400 pesos o $50 hanggang $499, makakatanggap ka ng $20 bonus. Frozen po ito ng 2 linggo. Ngayon, kung ang donasyon mo naman ay $500 hanggang $2,999, makakatanggap ka na ng $50 bonus. Frozen naman po ito ng 1 buwan. Sa donasyon naman na mahigit pa sa $2,999, $100 na po na bonus ang inyong matatanggap. Frozen din po ito ng 1 buwan. Ang mga registration bonus po ay lumalago rin ng 30% buwan-buwan. Kaya nga po, sa mga gustong sumali, binibigyan ko po sila ng opsyon na magsimula na agad sa 2,400. Sayang naman po kasi ang $20 na bonus. Kasi kung sila ay susubok muna sa minimum amount na 200 pesos at magustuhan nila, kahit magdagdag sila, wala na po yung registration bonus. Kailangan magsimula kayo sa halagang $50 o 2,400 para makuha nyo ang pinakamababang bonus na $20. Meron lamang akong paunawa ukol sa registration bonus. Ito po ay binabatay lamang sa unang donasyon mo sa kasapi. Kapag naman humingi ka agad ng tulong bago matapos ang frozen time ng iyong pera, kagaya niyan, sa $20 na bonus, kalahating buwang naka-frozen yun. Sa $50 at saka $100, 1 buwan pong naka-frozen yun. Ngayon, kapag humingi ka kagad ng tulong,
bago matapos ang mga frozen time na yon, mawawala na po sa inyo ang registration bonus nyo. Pinauunawa ko lamang, registration bonus lamang ang mawawala. Makukuha nyo naman ng buo ang inyong pera, pati na rin ang naging paglago nito. Subalit bakit mo gagawin yon? Kaya ka nga naglagak ng 2004 pataas para dun sa mga bonus na yon. Hindi ho ba? Sayang. Dahil yung mga registration bonus na yon ay lalago rin ng 30% kada buwan patuloy. Ngayon dumako naman tayo sa referral bonus. Isa pong paalala, hindi ka po inuobliga ng sino man na mag-imbita ng mga bagong kasapi. Subalit, alam mo naman na mas tatatag pa ang MM kung patuloy ang pasok ng bagong kasapi sa samahan. At sa pagpasok na ito, makakuha ka ng 10% bonus sa bawat itulong ng kasapi na ikaw ang nag-imbita. Ibig sabihin, sa 2004, meron kang 240 na bonus na lalago din ng 30% kada buwan. Bukod sa referral bonus, meron pang isang klase ng bonus. Ito ang manager's bonus. Kung ikaw ay isa ng manager ng MMM, makakatanggap ka pa ng karagdagang bonus sa mga dinodonasyon ng inimbita at ng mga taong kanila ring inimbita. Depende ito sa kung anong level ng imbitasyon mo sa nagdonasyon ang iyong bonus. Tignan po natin ang chart muli. Makikita nyo, sa unang level o ang mga taong kayong umimbita, meron kayong 5% karagdagang bonus. Second level, 3%. Third level, 1%. Fourth level, 0.5. Fifth level, 0.3. Sixth level, 0.1. Seventh level, 0.05. Eighth level, 0.03. At ninth level pataas, 0.01. Lahat po ito ay magiging bonus nyo depende sa donasyong ibinigay ng mga taong ito. Bukod sa mga nauna kong nasabing bonus, meron pa tayong video presentation bonus. Kapag kasi ikaw ay humingi ng tulong, kinakailangan mong sumulat ng letter of happiness upang ipakita ang iyong kagalakan sa pagkakatanggap ng tulong mula sa ibang kasapi. Bukod dito, may opsyon ka na gumawa pa ng video presentation patungkol naman sa pagkakatanggap ng tulong mula sa ibang kasapi. Ang maganda dito, meron ka uling bonus, 5% na nakuha mong tulong. Ang bonus mo kung makikita ang mukha mo sa video. Kung hindi nyo naman ipakita ang inyong mukha, meron pa rin kayong 3% bonus. Maaari din tayong lumahok sa loterya ng MMM. Lahat po ng kasapi ay pwedeng lumahok. Hindi mo kailangan magbigay ng extra pera para makasali. Ang kailangan mo lang, manghula ka ng 6 na numero para tumama kung sakaling ito ang lalabas. Subalit, meron po akong huling paalala sa inyo. Lahat po ng tao takot sumugal, lalo na sa hindi sigurado. Kung kaya't iminumungkahay namin na magsimula lamang sa maliit na halaga hanggang matutunan nyo ang sistema, magtiwala kayo ng lubos dito. Kagaya ng sabi ko, maaari kang magsimula sa pinakamaliit na halagang 200 piso hanggang sa pinakamataas na $10,000 lamang. Ito ang itinakda upang hindi isiping ang MMM ay isang investment scam.
Huwag din kayo magre-rehistro ng multiple accounts upang hindi kayo maban sa sistema habang buhay. Kinukonsidera kasi itong para kayo nandadaya ng sistema upang lumaki o lumago na mabilisan ang inyong pera. Tandaan, itulong po lamang ang sobra ninyong pera at huwag ang inyong buong kabuhayan. Kaibigan, matapos kong ilahad sa iyo ang sistema ng MMM at kung ninanais mo nang sumali sa aming komunidad, makipag-ugnayan lamang sa kahit sinong manager o kasapi ng komunidad upang maalalayan ka sa iyong pagsali. Maaari ka rin naman pumunta sa http://philippines-mmm.net/ph at pakiclick doon ang registration button. Dito rin sa page na ito mababasa ang lahat ng kaalaman tungkol sa MMM. Nuulit ko, http://philippines-mmm.net/ph. Muli kaibigan, maraming salamat sa iyong panonood. Tumaasa akong sana balang araw makasama na kita rito sa ating sistema. Sistemang makakapagpaahon sa atin sa kahirapan. Tandaan mo lang, alone we can do so little, but together we can change the world. Maraming salamat. God give me